Bago po natin marinig ang salita ng Panginoon, pwede po ba lahat ng mga teachers, tayo po kaya lahat, sa mga public, private school, it's our Teachers' Day na sineselebrate. Sige po, tayo po tayo. Hallelujah. Lahat po ng mga teachers natin. Umihirit si Ate Cynthia. Galing po ng US, si Ate Sin Balyaris David. Wala na po ba? Sige po, kung meron po kayo teacher na katabi, paki-lay hands po, pag-pray po natin sa gabing ito. Hallelujah. Patuloy kaming dumadalangin, O Diyos, sa iyong kapayapaan, bagay sa iyong katalinuhan na pinagkakalob mo sa aming mga guro. Dalangin namin, O Diyos, na gamitin niyo po sila upang ang aming mga kabataan, aming mga mag-aaral ay magkaroon ng takot sa iyo, Panginoon. Matuturin po silang sumamba sa iyo. Gamitin mo po ang mga teachers na nandirito na aming kasama kamanggagawa upang ang aming lipunan, ang aming komunidad ay maituro ang tamang asal, ang tamang paglilingkod, ang tamang takot sa iyo, Panginoon. At umaasa kami sa lahat ng aming mga guro ng katalinuhan ng manggagaling sa iyo lamang ang ma-i-display, ibibigay sa aming mga kabataan. Dalangin ko rin, O Diyos, sa mga panahon, Lord, na nagkakaroon ng mga tukso, nagkakaroon ng mga pagsubok, dalangin ko ang aming mga guro. Continue to shield them, Lord. Continue to protect them, O God. Lord, malaki po yung task nila dahil ang mga kabataan namin na sila pong umuhubog sa kanilang katalinuhan. Gamitin niyo po, Panginoon, na ang tanging katalinuhan na nanggagaling lamang sa iyo, ang kanilang maituro, ang kanilang magamit upang ang mga bagay, Lord, na inaasahan namin sa paghubog sa aming mga kabataan ay manggaling at magpala sa pamagitan, O Diyos, ng patnubay sa kanila. Lord, continue to bless them and continue to empower them with your wisdom. Salamat, O Diyos, sa mga guro na tinawag mo upang magamit ang kanilang katalinuhan, maging ang kanilang buhay to guide these young people, these students for your glory. Be with them, Lord, as we pray. In your name, Jesus. Amen, amen, amen. Happy Teacher's Day po. Hallelujah. Sa gabi pong ito, ako po yung mensahero. Dahil po si Pastor Manny ay kailangan lang po ng konting pahinga. Next Wednesday po, nandito na po siya, kaya wag po kayong mawawala. This Wednesday at Saturday, Sunday. So binigyan lang po ako ng pagkakataon na makapagsalita sa gabing ito para po patuloy po siyang ma-regain ang kanyang strength dahil po nung Wednesday may nangyari po sa kanyang dialysis. But we pray, matagumpay po tayo. Amen. Sa ating mga panalangin, sa ating senior pastor, matagumpay po tayo. Hindi po natin kailangan pang panghinaan ng loob dahil po nandito po ang ating senior pastor na nakikibahagi din sa gabing ito upang tayo po ay mapagpala. Presensya lang. Parang po sabi ko nga sa kanya kanina, maraming naghihintay sa iyo. No? Alam ko po, marami rin pong naghihintay sa inyo sa kanyang pagtayo. Muli, sa pulpitang ito. Amen. So wag po nating bitawan ang ating senior pastor sa panalangin dahil po inuuna po talaga siya ng kaaway. Pero po yung anointing ng Panginoon, from him, down to the pastors, down sa lahat ng members ng ating church. Amen. Kaya patuloy po nating panalangin ng ating senior pastor. Although ang mensahe pong ito ay, actually po, binigyan niya pa kami ng pag-aaral kahapon. Ang mensahe pong ito ay binigay ng Panginoon sa kanya at i-download po sa amin. At rest assured po na iingatan po namin ang mensaheng ito. At sana po, ganun din po kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Patuloy kaming dumadalangin, O Diyos, sa iyong katalinuhan, maging sa iyong presensya, maging Lord sa wisdom, Lord, na pinagkakalob mo sa bawat isa. Salamat, O Diyos, na hindi ka nagpapahinga, patuloy kang kumikilos sa bawat isa, maging ang aming pananampalataya, maging sa mensaheng ito, O Diyos, umaasa kami na kayo ay kikilos, O Diyos. Na hindi lamang kami tatalino, kundi Lord, makitang inuhubog mo kami sa iyong mga salita. Sa pamamagitan, Panginoon, ng presensya mo as we acknowledge your presence, Lord, in this place, patuloy na ikaw ang may taas.
Patuloy na ikaw maluwalhati. And as I declare your message, Lord, let there be true anointing, true wisdom, true healing, Lord, true salvation, and true protection sa bawat isa. Be with us, Lord, as we pray in your name, Jesus. Amen, amen, and amen. So pag-uusapan po natin, nasa bagong serya po tayo, the importance of living in purity. Nowadays po, napaka-importante na po yung na tayo po ay mamuhay ng may kabanalan at may puro, no? Na walang bahid po na tawag nito, pagpapaimbabaw. Okay, malapit na po dumating ang Panginoon. At nais ng ating Panginoon sa ating pananampalataya, wala po itong bagay na nagbibigay karumihan. Maging sa atin sa umagang ito. Yung mga impure thoughts po natin, kailangan po natin mapaglabanan. Hindi po yan basta-basta dumarating. Kasi po, ang demonyo, dahil po, si Satanas, no, hindi po yan basta kumikilos ng walang dahilan. Ang nais lang po ng ating kaaway ay hindi po para hindi po natin maranasan fully ang presensya, maging ang kabanalan ng ating Panginoon. Kaya nga, sa panahong ito, kailangan po at nararapat lang po na ating pag-usapan ang patungkol sa pagiging puro natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. So, sa unang serye po, this week, this first week ng October, ang pag-uusapan po natin, yung purity is God's calling to His children. Lahat po ng anak ng Diyos, sumigaw na hallelujah. So tayo po ay tinawag ng Panginoon para maging pure. Ano yung Tagalog ng pure? Dalisay. Okay, tayo maging dalisay. Dahil po, sabi po ng Romans 13:14, we have to clothe ourselves with the presence of the Lord. So kung may mga impurities, yung hindi talaga, may mga bahid, may dumi, we cannot actually enjoy the presence of God. Dahil God is holy and divine. And we need to guard ourselves sa mga impure thoughts na to, sa mga impure things na nangyayari dito sa mundong ito. Although, sa panahon pong ito, medyo malalim na po kung paano kumilos sa Satan right now. Very subtle, pero pag pinabayaan natin, igagrab ni Satan, no, yung foothold, igagrab ni Satan yan para yung diwa natin, yung kaisipan natin, hindi na makapag-focus kung paano natin ninanais ang presensya ng ating Panginoon. Very subtle po, no? Yung iba sa phone, sa Facebook, or sa Reels, ang dami pong naglalabasan ng mga hindi na magagandang tanawin. No? Makita mo yung mga ang dami ngayon nauso nakabikini. 75 years old. Parang pang bata lang eh, no? Okay? Marami ngayon, no? Actually po, hayagan na ngayon eh. Okay? Marami na nga sinasabi ngayon. Dati, napakasikreto. Bakit nga po, no? Sa mga artista, kapag merong pangalawa, parang okay lang. Sinasabi parang okay lang. Hindi naman talaga okay. Pero ba't parang sa mga katabi nyo, parang ang hirap, no? Parang di natin matanggap. Bakit po ba? Yung pang number 2, pang number 3, pang gwapo lang po ba yun? Pang magaganda lang? Ganun po tayo kinukondisyon ng mundo. Na parang it's a normal thing na kung tayo po ay mag-indulge sa mga bagay na yan. No, parang it's a norm nowadays na basta, alam nyo, noon naririnig ko na to nung kabataan pa ako, basta hindi mabubuntis, okay lang. Alam niyo po yung Nike, pinauso po kasi ng Nike eh. Just do it. Pero hindi po tayo yan. We need to guard ourselves. We need to guard it. Ang purity, sabi po ng Bible Dictionary, it's defined as being free from sin, moral corruption, and defilement. It covers spiritual, moral, and ethical aspects, indicating a life that is pleasing to God and reflects His holiness. No, tayo po, we need to reflect the holiness of God. Tayo po yung mga anak ng Diyos.
Di po ba meron tayong lingwaheng mga kapangpangan o mga Pilipino? Like father, like son? Parang pang lalaki lang, no? Walang like mother, like daughter. Okay? Kung tayo po yung anak ng Diyos, nagmamanifest po yung kabanalan ng Panginoon sa buhay po natin. It's cleanness, pureness, uprightness, righteousness, blameless, spotless, virtue, integrity. Importante po sila. Hallelujah. Actually po, yung pag-uusapan po natin, hindi lamang para sa inyo. Maging po sa aming mga pastor. Huwag po kayong mag-alala. Damay po kami dito. We need also to guard ourselves with this topic. Hallelujah. Amen. Kahit naka-quote po kami, dahil malamig. So, tatagalog po niyan, kalinisan, kadalisayan, kabanalan, kawastuhan. Sabi po ng 1 Thessalonians 4:1-8, as for other matters, brothers and sisters, we instructed you how to live in order to please God. Para lang po bigyan ng background, ang Thessalonians po, actually po, tinuruan lang po ni Pablo for 3 weeks. And because of persecutions, umalis po kaagad siya. Pero binalikan po ni Pablo dahil meron po siyang narinig na magandang balita at kailangan iwasto din sa mga balitang ito. In fact, as you are living now, no, natutuwa si Pablo dahil yung mga tinuruan niya for about 3 weeks ay sumusunod sa ating Panginoon. Praise God. Yung iba, 3 years na. O yung iba, 3 decades na. Pero ito, mga 3 weeks lang. Okay? Tapos sabi niya, as in fact you are living, now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. No, ini-encourage pa na dumami, mag-abound sila in doing these things, in doing good works. In verse 2, for you know the instruction we give you by the authority of the Lord. And these instructions, ako sinasabi ni Pablo, hindi lamang katang-isip, hindi lamang katalinuhan ni Pablo, ito'y galing sa ating Panginoon. Dahil sa chapter 3, kung babalikan po natin, kung babasahin po natin in 1 Thessalonians chapter 3, kino-commend ni Pablo kung paano sila they live according to the Word of God. No? Nababanggit po yun, magiging blameless nila in obeying the Word. Pero ito, meron nais ni Pablo na patuloy niyang or makasunod ang mga taga-Thessalonica. In verse 3, it is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality. By the way, yung sexual immorality, it's actually sex outside marriage. Yung sex po, actually, it's given by God. It's a gift by God sa mga mag-asawa lamang. Parang dito lang eh. Dito. Amen. So, outside marriage, ito yung mga sexual immorality. Okay? Ito yung mga kalaswaan na. Ito yung mga bagay na minimeditate at kaya pumapasok sila sa gaya. Actually, sad to say, meron po akong nagkaroon po ng child dedication, yung mother, 14 years old. Parang naglalaro pa. At hindi sila, of course, hindi pa sila ikasal dahil po masyado silang bata. But we need to guard, even our young people, even our kids. Kaya nga po sa mga may anak na nakakapag-internet na po mga anak, kailangan nyo pong bantayan. Huwag nyo pong hayaan na yung internet o yung kabataan nyo ay nakakapag-internet sa loob ng kwarto niya. Mas maganda po yan, nasa sala para hayag. Para po nababantayan natin sila. Of course, we need to educate them, we need to encourage them sa salita ng ating Panginoon. Yun lang po yung pinakasusi. To have this fear of the Lord para patuloy po silang mamuhay ng may kabanalan. Amen. Parang mga magulang po nag-amen eh. Parang yung mga kabataan ba kanina sa si Pastor Joshua?
Ba, gusto mong marinig, no? Okay? In verse 4, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. Pag yung buhay mo sanctified, kaya mong gawin yung holy and honorable things. But without Jesus in your life, hindi mo kakayanin yan. In verse 5, not in passionate lust. Hindi yung strong desire to have this sexual immorality, like pagans who do not know God. In verse 6, and that is, in this manner, no one should wrong or take advantage of a brother or sister. The Lord will punish those who commit such sins, as we told you and warned you before. Alam nyo, it's a dreadful thing or it's a fearful thing to fall in the hands of God, sabi po ng Hebrews. Huwag nyo pong hintayin pa. Amen. Alam ko, maraming mag-amen sa mga stick to one. Sa mga hindi, sumigaw na hallelujah. Abutin na lang, wala. Mahuhuli, pastor. The Lord will punish those who commit such things as we told you and warned you before. In verse 7, for God did not call us to be impure. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon sa kanyang presensya para ma-indulge yung mga bagay na yan. Hallelujah. But to live a holy life because God is holy. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject a human being, but God, and very God who gives us, you, His Holy Spirit. Actually po, this body is God's temple. It's the temple of the Holy Spirit. Ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. And we need to sanctify this life for the glory of God. Amen. Kaya pag-uusapan po natin ito. So, ano po ba yung buhay na pure, holy, godly, and sanctified? Like that po yung mga topics natin for tonight. We are called to live in purity because purity is a character that pleases God. Can I hear amen? This pleases God. No, ito po ay ang pagiging dalisay ang buhay. Yung pure ang buhay, may purity. Hallelujah. Ito po ay kalooban at nagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. Our only goal is to please God. Not to just have this pleasing into our own mind. No, hindi yung mga bagay na gusto lang natin. Okay? Goal natin, nung pong tayo tumanggap sa ating Panginoon, actually, the very reason kung bakit po buhay tayo is to glorify God. No, wala na pong iba. In this life and in the eternal life to come. No, magmula ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Okay, basahin po natin. In 2 Corinthians 5:9, our only goal, ibig sabihin, pag goal, importante po yan. Ito po yung purpose natin, yung dahilan natin, is to always please the Lord. No, yun po yung goal natin. Ito po yung pinakadahilan natin. Ito po yung pinakapuntirya natin. Whether we are living here in this body or there with Him. Magmula dito, kung nandito pa tayo, we need to glorify God. Hindi mo sasabihin na i-glorify ko na lang ang Panginoon kapag matanda na ako. Kapag wala ka na magagawa. But sa buhay pa lang natin, habang malakas tayo, habang nandirito ka na, kapatid, baka naman magmalun ka. Dahil hindi dumating ang Panginoon noong 23 or 24. Ngayon, meron na naman. October daw. Alam niyo, hindi nakakabahala yan. No? Kung lagi tayong handa. No? Kahit anong oras, lagi tayong handa. Amen. Hallelujah. Ngayon, pag-usapan pa natin sa mga verses natin, especially in 1 Thessalonians 4:1 kanina. This time, it's ERB. Easy to read version. Brothers and sisters, now I have some other things to tell you. We taught you how to live in a way that will please God. So nagturo si Pablo sa mga taga-Thessalonica kung paano talaga
ang mapurihan ng Panginoon sa buhay nila. And we are living that way, and you are living that way. Now we ask you and encourage you in the Lord Jesus to live that way more and more. Ibig sabihin, patuloy yung buhay na kinalulugdan ng Panginoon sa buhay po nila. Yung Hebrews 11:6, tingnan niyo po, no? Tayo po ay merong buhay, hindi lang para isipin kung ano yung mga bagay para lang sa atin. Meron tayong buhay, yung buhay na galing kay Lord. Para po yung buhay na yan ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoon, kailangan po nating tanggapin na ang buhay na yan hindi sa atin. Hiram lang. Dahil hiram lang yan, nais ng Panginoon na kailangan nating ingatan. Gusto nyo ba yung bagay na pinahiram nyo, pagsoli sa inyo, sirana? No, merong akong kapitbahay ng hiram ng lagari sa amin. Dahil nung nagkaroon na kami ng bahay, praise God, so nangarap po ako na mangolekta ng mga power tools. Merong akong lagaring di kuryente, meron ding mano-mano. Hiniram yung mano-mano. Okay? No, dahil hindi ko masyado ginagamit, kalawangin nito. Alam niyo yung lagari? Okay, praise ka baka. Kasi nakatingin lahat kayo, gano'n, parang hindi nyo alam yung lagari. Okay. Hiniram ko puro kalawang, pero sabi ko matalim yan. Okay? Kasi hindi naman masyado nagagamit. Nung pagbalik niya after 2 days, nung binalik, kumintab ulit. Kumintab, luminis. No, siyempre, nagamit, tapos nung binalik niya, malinis. So, tuwang-tuwa ako ngayon. Siguro after a month, kumakatok ulit yung kapitbahay namin. Alam niyo, ginawa ko dahil nakita ko siya yung humiram ng lagari namin. Kinuha ko yung lagari. Sabi ko, ito. Ay, hindi po yan. Meaning, kung yung bagay na pinahiram sa atin, iningatan natin, pinaganda pa, yung may-ari ng bagay na yan, kinalulugan, kinatutuwa kapag yan ibinik mo ng mas maganda. Hallelujah! Kaya nga po yung buhay na to na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, no, pag alam mo at tanggap mo, hindi yan sa'yo. Sa Panginoon yan, then magpupuri at gagawa ka ng mga bagay na ikakaroon ng ating Panginoon. Sabi ng Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. Without faith, hindi mo kayang i-overcome mga bagay na yan. At hindi ka susunod without faith. Hallelujah. Parang sinasabi ng mundo ngayon, ba't hindi pa ngayon? Ba't pag may asawa pa? Di ba para ang maganda ngayon, testingan muna? Para kung hindi akma, madaling maghiwalay? Ayan ang mundo. Alam niyo ang ating kaaway, dinidiscourage niya yung pagsisiping sa loob ng kasal. Dinidiscourage niya yan. Ang gusto niya, labas. Ang gusto niya, mag-explore ka. Hallelujah. Pero may panakot. Ako po, nung ako'y nagbabarko, sabi po nila, yung mga nagbabarko, they have girls in every port. Hindi po totoo yan. Hallelujah. Kasi po, alam niyo, bakit? Uso na AIDS noon hanggang ngayon. Pero hindi po nagpapasalamat sa AIDS. Nagpapasalamat po ako dahil meron na po akong takot sa Diyos nung umakyat ako sa barko. Hallelujah. Pero sinasabi ko ngayon, tingnan niyo po, ang gusto ng Panginoon to have abundant life. But when we indulge sex outside marriage, sa simula, oo, parang i-enjoy mo siya. Pero after 3 months, inside, nag-iisip ka na, paano tatakasan? Paano yung responsibilidad? Paano yung sahod mo? 500 ka mo, balang aldo. Magkano yung gatas ngayon? Alam nyo, itong mensaheng ito para sa lahat, no? Ngayon, kung tinatamaan ka
i-correct mo na kung pwede nang i-correct, kung pwedeng i-correct. Dahil may pagpapala sa mga sumusunod sa ating Panginoon. Hindi namin inaalaw yung mga bagay na, yes, i-indulge nyo na. Ang sinasabi natin, sumunod tayo sa nais ng Panginoon sa buhay natin. Ngayon, saan ako titingin? Ngayon, kung nako-convict ka, ibig sabihin, there's something wrong. Yung mga malakas mag-amen, hindi ko lang alam kung talagang meron o wala. Amen? Hallelujah. We need to guard ourselves. No? Kasi without faith, it is impossible to please God. It is impossible. Okay? Hindi yung sinabing mahirap. No? Sinasabing impossible talaga to please God. Without faith. Kaya nga nakakasunod tayo because of faith. Because we trust God, we believe in the Lord. Okay? Okay? Kaya nga po, if living in purity pleases God, faith in God leads to living in purity. Yun lang man po. 1 plus 1. Okay? Kung ang pagiging puro or merong faith, if living in purity pleases God, then it leads to purity. Hallelujah. Dahil ang ating Diyos ang ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Sabi nga ni Pastor Manny kahapon, 3 G lang daw ang bagay na kung bakit nagpo-fall ang isang pastor. Gold. Buti na lang, mahilig ako sa silver. Glory. Fame, of course. And girls. Girls. Parang exempted data yung iba. Pastor, boy. Magbago ka, kapatid. Hallelujah. Ito po, Hebrews 10:38. And my righteous ones, ibig sabihin, yung mga righteous ones, ito yung mga obedient, tama? Ito yung mga sumusunod sa ating Panginoon. Will live by faith. Hallelujah. But I will take no pleasure in anyone who turns away. Yung nagbaksag, yung tumalikod. No, hindi nalulugod ng Panginoon diyan. Hallelujah. Kaya nga po, nasain po natin na sumunod habang tayo pa'y nabubuhay at may lakas ng dahil sa pananampalataya. Alam niyo, sa totoo lang, the more na nagiging obedient tayo, the more nagiging strong ang faith. Dahil the more nakikilala natin ng Panginoon. The more nagiging disobedient ka, the more yung faith mo bumabagsak. At kapag bumagsak yan, at hindi ka na sumunod sa salita ng ating Panginoon, ang tendency, nagiging kalyado ang puso. Na meron ka ng kailangan, o narinig mo ang mensahe ng Panginoon, parang asip, wala lang. Akala mo, wala. Wala. Pero meron. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga po yung pagsunod natin, kaluwalhatian sa ating Panginoon. Pero kung tayo tumatalikod, ayaw natin sumunod sa ating Panginoon, then, hindi approved. Ibig sabihin, ayaw din ng Panginoon sa iyo. Pero alam niyo, bakit tinuturo ngayon right now? Dahil gusto ng Panginoon maranasan natin ang kanyang kabanalan, ang kanyang kaluwalhatian, at ang kanyang pagpapala. Hallelujah. Kaya pasalamat po tayo, napapag-usapan po natin ito. Amen. Pangalawa, we are called to live in purity because purity is the will of God for His children. Amen? Kung yung pong isang karakter ng pagiging pure ay kinalulugdan ng Panginoon, tayo pong mga anak ng Diyos. Tayo po ay will po ng Panginoon na tayo sumunod sa mga bagay natin pinag-uusapan. Sabi po tuloy po natin in 1 Thessalonians 4, in verse 3, it is God's will that you should be sanctified. Ibig sabihin separate. Ibig sabihin for God's purpose. For God's use. That you should avoid sexual immorality. Hallelujah. That each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. Alam niyo po, sa totoo lang, ano po yung kinakatakot ng barko? Lubog. Tama?
Yung submarine, anong kinakatakot niya? Lutang. Alam niyo po ba, yung submarine, kapag nagkaroon po ng maliit na butas yan, pag pinabayaan, hindi na makakalutang. Hindi na aabot. Parang yung barko. Yung barko, kahit nasa tubig yan, all throughout, pero hindi po siya kailangan lumubog sa tubig kahit nasa tubig po siya. Dahil ang barko, kapag yan ay lumubog sa tubig, ibig sabihin, na-discrasya na siya. Okay? Ibig sabihin, hindi na biyahe. Okay? Tayo po, nandito pa rin tayo sa lupa. Pero hindi po natin kailangan papasukin yung bagay ng mundo para sabihin natin nabubuhay tayo kasi kinasisira po ng buhay natin. Kaya nga po, isang maliit na butas lang na pagkakataon na masubok ka. Kaya nga we don't need to meditate such things. Okay? Magkasya na tayo sa ating asawa. Amen? And praise God, isa lang po yung asawa natin. Katabi mo ba yung asawa mo ngayon? Hallelujah! Si Pastor Radley, bago lang to kaya dikit na dikit pa Siguro next year medyo lumalayo na to. Hallelujah. No, pero ito, yung bagay na yan, kapag medyo nakakasira, alam niyo, ang demonyo, mautak Kapag nadi-discourage ka na, doon pumapasok yung mga impure thoughts. Kapag nagkakaproblema, doon pumapasok yung mga impure thoughts. Okay? Kapag medyo mahina ka, nakakalimutan mo ng manalangin, nakakalimutan mo magbasa, doon pumapasok yung mga impure thoughts. Kasi idle Walang ginawa for the glory of God. So, pagkakataon ni Satan para mag-suggest siya. Hallelujah. Ala namang manakit. Lenme, 3 minutes siya mo. Pero alam nyo, kapag pinad mo yan, kahit 3 minutes lang yan, matagal bago mawala sa isipan yan. Pagdating mo ng church, dala-dala mo pa. Nakataas na lahat ng kamay, ikaw, nag-meditate pa. Kaya nga, we need to guard. Kaya sabi po ng verse 4, that each of you should learn to control your own body. Meaning, you need to discipline yourself. Dahil pag pumapasok na yung mga impure thoughts sa'yo, sasabihin mo kagad, Lord, tanggalin mo po ito. Hallelujah. In a way that is holy and honorable. Alam niyo bakit nagiging holy and honorable yung mga bagay na yan? Because nandun ka na sa sanctification. Nandun ka na sa pagsunod. Nandun ka na nais mo ang Panginoon mapurihan sa buhay mo. Amen. Okay. Mamaya. May magic ako mamaya. Okay. Okay. And not passionate lust, but strong desire, like pagans who do not know God. Yes, yung mga pagan, but take note, itong mga pagans na to, we need to encourage them, we need to win them. Hindi na sila ay mga pagan, okay na sila, dyan na lang sila, kasi patapon na yung buhay. No. Dati din po tayo mga pagan. Dati rin po tayo hindi naglilingkod sa ating Panginoon. Pero yung kagandahan na naglingkod na tayo sa ating Panginoon, the very first day nang tumapak tayo sa sanctuary ng Panginoon, ano po yung feeling? Ano po yung naharamdaman? Ano po yung bagay na sinasabing ang sarap sa presensya ng ating Panginoon? Hallelujah. Pero kapag ikaw ay nagbabad, ang hirap kunin. Ang hirap hatakin kapag ikay nagbabad sa tukso. Hallelujah. Di ba may kanta tayo, o tukso, layon mo ko. Hindi, takbo ka. No, kasi ang tukso everyday nandyan. Hallelujah. No? Actually po, ang mga Thessalonica, yung lugar na yan, marami po silang Diyos-Diyosan. And actually, expected po yan, or it's a norm for them, na magbilang. Okay? Kasi po, yung si Apollos, kung
yung Diyos-Diyosan nilang Apollo, pag pinag-aralan mo yan, actually, mga womanizer. Womanizer po siya. Okay? Si Heracles, sexual immoral. No, yung Diyos-Diyosan nilang si Dionysus, no, sexual immoral. Si Zeus! Actually po, sexually immoral siya. Kaya nga po actually po, yung Thessalonica, meron po silang mga Diyos-Diyosan na inintroduce ng Greek and Rome. Kaya nga po, sinasabi ni Pablo right now, even sa atin, yes, ang mundo gusto niya ma-enjoy natin lustful things. Pero ang gusto ng Panginoon, maranasan po na ang biyaya at ang kanyang kaluwalhatian. Saan po masarap? Yung matulog ng bago yung bedsheet o yung matulog marumi yung bedsheet? Alin po ang gusto natin? Yung church po natin, papasok tayo puro dumi o papasok po tayong malinis? Sa palagay niyo po, ano po yung kinalulugdan ng Panginoon? Yung pong mag-focus tayo sa kaluwalhatian ng Panginoon, ang mag-focus po tayo sa mga bagay na binibigay ng mundo. Ang mundo po kasi selfish. No, yung akin ka. Hallelujah. Pero hindi po exempted yung mga single dito, no? Sino po yung nagpi-pray na magkakaroon ng asawa? Magkakaroon pa ng asawa. Magkakasawa! O yun, sino po? Lord, wag niyo pong bigyan ng hindi nagtaas ng kamay. Ay, wala po dito. Lahat po dito may asawa. Siya lang po ba? Sa mga nagpipray mag-asawa, wag po kayong mag-alala. Naisilang na po kahapon. Hindi po yung panalangin nyo, yung faith nyo. Okay, nandun na po. Hallelujah! Now, God's will for our lives, like sanctification, will not automatically be done. No, we need to participate. We need to choose. We need to obey. Hindi po yan automatic. We need to participate in His will by doing our part because He already empowered us by His grace. No? Paano po to? Sabi po ng Titus 2:11 and 12, for the grace of God has appeared that offers salvation for all people, or to all people. No, ibinigay na po yan. Si Kristo, dumating na dito sa lupa, nagpakita na po sa atin para po ipahayag niya kung gaano po kalawak ang biyaya ng Panginoon sa atin. Ito pa, itong grace ng ating Panginoon, it teaches us to say to ungodliness and worldly passions. Ibig sabihin, yung mga sinful desires, yung mga sexual desires, and to live self-controlled, upright, godly lives in this present age. Take note, no sinulat ni Pablo dito, it's about 1,900 years ago. Palagay ko, mas malalim ang mga sexual immoralities in our age, in our time. Hallelujah. Hindi po actually, we love the LGBTQ, RSTU, VWXYZ. But we hate the practice. We need to redeem them. Kasi po yung mga bagay na inisip nila, it's more on fleshly desires. Hallelujah. God has given us grace to live according to His will. Amen? Pinatawad na tayo ng Panginoon para po tayo maglingkod at mamuhay for His glory. Now our part is to do His will by the power of His grace. Amen. Sabi po na 2 Timothy 2 verse 2, ito po yung sinasabi kong magic. Okay? Sabi ng Panginoon, in NLT, run. Hindi walk. Okay? It's the same thing with flee. Sa ibang translation, ginamit is flee or escape from anything that stimulates youthful lust. Pastor, youthful lust. Sabi nga ni Pastor Manny kahapon, hindi lang pangkabataan ito. Hallelujah. Amen? Parang bata yung mga narinig kong nag-amen eh. Amen? Ay, nawala na. Okay? Hindi lang pang kabataan to. Merong mga youthful lives. Yes, nagsimula nung tayo kabataan kasi nag-adventure tayo. But this youthful lust,
patuloy itong nag-dwell dun sa mga bagay o sa mga tao na ayaw sumunod sa ating Panginoon. Okay? Kasi po, ang sa atin, ang Panginoon, kapag maglilingkod tayo sa ating Panginoon, gusto na pa yung focus lang sa Kanya. Pero marami sa atin, o maraming mga, hindi ko pwedeng sabihin believer, o marami ang ayaw pumasok sa church dahil marami daw bawal. Ano bang bawal sa church? Yung lang mag-disobey sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa totoo lang po, maging kami mga pastor, natutuwa po kami. It's our joy yung meron pong magse-celebrate na golden wedding anniversary. Na sila pa rin. Hallelujah. Kaya nandyan ba yung ang asawa mo, katabi mo ba? Kaya natin yan? Parang wala pang asawa yung nag-amen eh. Meron na ba? Hallelujah. No? Kaya nga, run from anything that stimulates youthful lust. Instead, pursue. Okay, the Word of God said, run. Kapag tumakbo ka, kailangan meron kang goal. Meron kang pupuntahan. No? Sinabi ng 2 Timothy 2 verse 22, instead pursue, eto na, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. No, kaya nga po we encourage you to join sa CU. Dahil po yung mga nasa CU, sana, merong mga sanctified life. Sana. Ba't ang hina ng amen? Lahat ba may CU na? Oo. Sabado ngayon. O nasa church ka ngayon. Bawal na sinungaling. Lahat ba may CU na? O yung hindi nag-amen. Kumusta kayo? No, the Word of God said, enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Sa pamamagitan po ng CU, nababantayan po natin ang bawat isa. Amen. Hindi po tayo nag-chismisan dyan. Alam niyo po yung word na pursue, para lang po mabigyan, it's from the Greek word dioko. Ibig sabihin, meron tayong strong desire na makuha natin, mahuli natin. Okay? It's a strong desire. It's a strong eagerness to have. Kaya nga, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Hallelujah. Why? Because this body is the temple of the Holy Spirit. Sabi po na 1 Corinthians 6:19-20. You should know that your body is a temple for the Holy Spirit. That you receive from God and that lives in you, you don't own yourselves anymore. No, hindi mo na pagmamay-ari yan. Hallelujah. Hindi na ikaw masusunod dapat. Amen. No, we need to guard ourselves. We need to protect ourselves, to control ourselves. Kasi nga, hindi na sa atin yan. Kaya nga, kapag bibili ka ng mga bagay na nasa, tip lang po sa mga may asawa na. Pag po kayo mag-ESM, pag-pray nyo muna. Kami po, sweet kami kapag nag-SM. Holding hands po kami. Lalo na kapag sa mga tindahan na mamahalin. Biro lang po, biro lang. No? We need to pray kasi nga po, kahit kapag bibili ka, you need to ask the Lord kung talagang will ng Panginoon yan. Kasi nga, hindi na sa atin yan eh. Sino dito yung bumili ng damit na hindi nagsukat sa mirror, sa SM? O sa marquee? Di ba pag bumibili po tayo, tinitingnan natin, bagay ba? No? Kaya nga po, yung full body size, yung mirror sa mga fitting room eh. No, kasi po yung mannequin, sinasuggest niya, pag binili mo, sexy ka. Kaya nung binili mo, naguyo ka ng mannequin, nung pagsukat mo sa bahay, iba na. Kasi yung mannequin, kahit upsize ba, big size, ganun naman eh. Ikaw pa ganun na, palabas. Hindi na papasok.
Okay? Pero hindi po yun. Hindi yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko, you don't own yourselves anymore. Kaya nga kapag bibili po tayo, we need to ask the Lord. Yan ba yung, Tingaliwa kasi po, mag-short lang gaya Kenny. Kalalaki ng tao. Hallelujah! Kaya nga we need to guard ourselves. No? Hindi lang po siya mga bagay na yan. Yung mga bagay na na-enjoy natin. Hallelujah! Sino po dito yung nagkakape sa Starbucks at least twice a week? Alam niyo po, i-advise ko po, mag-advise po ako sa inyo, huwag na po kayo mag-Starbucks. 1,000cc na lang. Just a crossing. O ba't tumatawa kayo? Hallelujah! Sino dito yung, kailangan ko rin magkape. Pero yung kape, konti lang yung bawas, linabas na. Hanggang sa bahay, kalahati pa laman. Para lang masabing, nag-Starbucks. Sa 1,000cc, malumod kayo at nila kasing 1 liter. Hallelujah! Verse 20, God paid a very high price to make you His. So honor God with your body. Yung mga bagay, praise God po, may mga kabataan, mga young adults na nag-e-enjoy ngayon sa gym. No, nagyayakaran. No, para maging healthy. Maganda po 'yan. Pero kung nagpe-flex ka, para lang pakita mo meron ka magandang katawan, you need to forgive yourself. Kawawa ka na lang. Hallelujah. Kaya nga sa gym, meron bang gym na ang salamin maliit lang? Alam ko, sa gym malalaki yung mga salamin eh. No? Ewan ko lang, baka magkasala ako. Okay? So the Lord said, honor God with your body. We need to please the Lord sa ating katawan. In Romans 12:1 and 2 said, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy. Okay? Isipin po natin na tayo po ay binigyan ng awa ng Panginoon. Okay? To offer your bodies a living sacrifice, holy and pleasing to God. Okay? Ito yung sinasabi ng 1 Thessalonians 4 verse 4, yung honor and holy. O honor, holy and honorable. No, we need to aim na yung bagay na meron tayo, ginagawa natin, pleases the Lord. Because this is your true and proper worship. No, ito yung totoo at tamang pagsamba. Whenever we offer our lives o our body sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa atin, parang, kayo po ba tuwang-tuwa kapag sinabi ng mister nyo, leap year ngayon eh. Diba? Ang leap year, di ba, 366 days? Sobra ng isa. Okay? Tapos sasabihin ng mister mo, anyway, leap year naman ngayon. Pwede ba yung isang araw na yan na sobra, i-enjoy ko doon sa last girlfriend ko? Payag ka? Isang araw lang naman, every 4 years. Payag ka? Kung ikaw nga, ayaw mo every 4 years, once every 4 years. And just pa kaya? Kaya sabi ng verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kailangan matransform ka na because the Holy Spirit lives in you. Then you will be able to test and prove what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Then we will be able to understand His perfect will for us. Amen. Kaya nga po, we need to read the Word of God. Hindi lang po basta read. We need to understand ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. At nati-take advantage natin ito. Nasasama natin sa kasalanan. The Lord will punish all those who commit such sin. As we told you and warned you before. Kaya wag po natin hayaan na
parusahan pa tayo ng Panginoon kung hindi ka hihinto dyan. Hallelujah. Hallelujah. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Alam nyo, tayo tinawag ng Panginoon para ang buhay natin maging kaaya-aya sa Kanya. You know, nung tayo tinawag ng Panginoon, hindi tayo tinawag para lang makot ang atensyon natin. Tinawag tayo ng Panginoon para ma-enjoy natin ang presensya ng Panginoon sa buhay po natin. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject human being but God, the very God who gives you His Holy Spirit. Hallelujah. Pinagkatiwalaan na po tayo. Ang pagbabago, hindi po natin kaya. Sabi po ng Philippians 4:13, I can do all things. Hindi po natin magagawa yan without the empowerment of the Lord. Through Christ who gives me strength. Hindi po natin magagawa yan. No? Kung wala po tayong faith, wala po tayong pagsunod sa ating Panginoon, hindi po natin magagawa yan. Yung sanctified life, hindi po natin magagawa without the empowerment of the Holy Spirit. Kaya nga po, in every day, we need to trust our Lord sa buhay po natin, sa mga choices natin, dahil kabi-kabila na po yung atake ng kaaway. Yes, hindi ka atake na sobra. Alam niyo po, ang demonyo, atakihin ka niyan sa mga bagay na gusto mo. Kasi kung ayaw mo naman, hindi ka na-atakihin. Ayaw mo eh. Tama? Tama? Siyempre, kung ayaw mo na, talagang hindi ka na, ayaw mo na eh. Pero tingnan niyo, yung mga bagay na, bakit po sa commercial, balik tayo sa commercial, bakit po yung commercial ng shampoo? Shampoo na lang. Bakit maganda, tapos hindi naman nakadamit, minsan, two-piece. Nakuha nyo? Shampoo lang yan. Okay? Yung iba, toothbrush lang o toothpaste lang. Pero yung mga model, ang gaganda. Kasi nga po, iba niya yung atake ng kaaway. Hallelujah. Yung umiinom ng White Castle. Tuwa, oh. So nakakita ka rin yan, no? Iba na yung atake. Okay? Kaya nga, we need to guard ourselves. Okay? We need to warn ourselves as well. No? Pagsabihin mo yung sarili mo, kapag hindi ka huminto dyan, pagdating ng Panginoon, impyerno ka. Yun lang naman. Hallelujah. Amen? God called us to live a holy life, which is a commandment from Him, from God. So those who refuse to obey will surely be punished. Okay? Kasi ayaw ng Panginoon yung mga hindi sumusunod. Kasi kapag ikaw, kapatid, suwail, hindi sumusunod sa Diyos, tapos bigla nasa langit ka, baka ikaw paggamitin para mag-rebelde. Kaya hindi ka napapasukin. Hallelujah. Ngayon eh, bisa ka mamilang 18 la yata rito eh. Retang mag-suicide bombing. Sabi to, 18 la kano rin manay na yakarela. Tutuya kaya ito? Ali, siyempre. Hallelujah. Ito po yung totoo. Ang totoo ay maging pure po tayo even sa thoughts. Even sa kaisipan natin. Sa atin, we need to love one another. But do not love another. Amen. Hallelujah. So those who refuse to obey will surely be punished. Sabi po ng Leviticus 11:45, ito po yung mga verses na tutugon na magbibigay sa atin ng emphasis in obeying the Lord. Sabi po ng Panginoon sa Leviticus 11:45, I am the Lord who brought you out of Egypt to be your God. Therefore, be holy because I am holy. Sabi rin sa 19 verse 1 and 2, the Lord said to Moses, speak to the entire assembly of Israel and say to them, be holy because I, the Lord your God, am holy. Gusto niyo bang isa? Okay, sabi ng Leviticus 20:26, you are to be holy to me because I, the Lord, am holy, and I have set you apart from the nation to be my own.
Sabi ng 1 Peter 1, ito New Testament na. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Be holy. Be pure. Hallelujah. Sarapan ng Panginoon. Being holy and holy is a commandment from God. In fact, the 10 Commandments are about living in holiness toward Him. Kung susunod lang po, sabi nga ni Pastor Manny kahapon, ang daming yung mga perverted grace right now, hindi na dapat sundin ang 10 Commandments. Actually, 10 Commandments is an absolute law. Ito po yung magdidirect sa atin to live a holy life. Ito po yung kapag sumunod tayo po sa 10 Commandments, ito po yung bagay na nasa-sanctified po tayo. Nasa-sanctify yung buhay natin sa pamagitan ng pagsunod ng utos ng ating Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, if you love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your understanding, and with all your strength. This is the greatest commandment. Tapos pangalawa, love the Lord, love your neighbor as you love yourself. So kung mahal mo yung kapitbahay mo, hindi mo yan sasaktan. Hallelujah. Hindi mo yan nanakawan. Ibig sabihin, meron kang buhay na matuwid sa harapan ng Panginoon, maging sa tao. Hallelujah. Kaya nga, purity, mag-review po tayo. Purity is God's calling to His children. Purity is a character that pleases God. Purity is a will of God for His children. And purity is a commandment from God. And last verse po natin, in 1 John 3:22, and God gives us what we ask for. We receive it because we obey God's command and do what pleases Him. We obey what God commands, or God's commandments, or commands, that is to be holy, to be sanctified, and to do what pleases Him. To live in purity. Hallelujah. Having a pure heart will surely bless your spirit, soul, and body. Tayo po yung mga living spirit po tayo. We have soul and body. Yung spirit po natin, sanctified po yan. Galing po yan sa Diyos. Kailangan po yung soul and body sumunod sa spirit, dun sa nais ng spirit. And hindi po yan automatic. We need to control ourselves sa mga bagay na may kabanalan at nagbibigay sa atin o ng kalwalhatian sa ating Panginoon. Ito yung nais ng Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, maging dalisay po ang ating kaisipan. Maging dalisay din po tayo sa ating katawan. This is God's temple. We need to guard this temple na hindi po marumihan. We need to guard this para po yung pagpapala at yung biyaya at kalwalhatian ng Panginoon patuloy na aapaw sa bawat isa. Isa lang po ang nais ng Panginoon. Mag-focus po tayo sa Kanya. Kapag po nakafocus na po tayo sa Kanya, yung mga bagay na nandiyan sa tabi natin, hindi na po natin makikita. But it's not automatic. No, this is the word for the year. It's not automatic. We need to obey the Lord. We need to be sanctified. We need to purify our thoughts. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Sister po tayo sa ating banal na hapunan. Sa mga first-timer po, hawakan nyo lang po yung tinapay at yung juice. Sabay-sabay po tayong kakain at iinom maya-maya. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure that all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your holy
Spirit, teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. And I'm captured by your holy calling, set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. And I'm captured by your holy calling, set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Thank you, Lord. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." This is your body broken for us, and as we eat it, we remember you. This is your body broken for us, and as we eat it, we remember you. Maraming salamat, O Diyos, sa kagalingan. Maraming salamat sa kalakasan.
Dalangin namin lahat na nandito, O Diyos, na sa aming kalakasan, sa aming buhay, magamit sa iyong kaluwalhatian. Na yung mga bagay, Lord, na nais mo lamang masunod ng aming katawan. Na kayo lamang, Panginoon, ang aming Panginoon, na patuloy na bibigyan kaluwalhatian sa buhay namin. Salamat na hanggang ngayon, O Diyos, nagbibigay ka ng kaginhawan, maging ang kagalingan, ay posible, O Diyos. Dalangin namin sa mga panahon na binibigay mo pa sa amin, mapaglingkod po namin, O Diyos, sa iyong presensya, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kaharian, maging sa church na tinuyo mo sa lugar na to. Marami pong salamat, O Diyos, sa kagalingan. Patuloy kaming dumadalangin ng kagalingan sa lahat ng aming mahal sa buhay. As we eat this bread, Lord, we declare them healed in Jesus' name. This is our faith, Lord. Posible ang kagalingan sa iyong pangalang Jesus. Kaya Lord, salamat po sa kagalingan. Salamat sa kalakasan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay kumain. In the same way, after supper, took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." This is your blood poured out for us, and as we drink it, we remember you. This is your blood poured out for us, and as we drink it, we remember you. Nang dahil sa iyong dugo, O Diyos, nagkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Dalangin namin, O Diyos, patuloy kaming makasunod sa iyo. Kami pinatawad mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, sa biyaya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Patuloy po kami maglingkod sa iyo. To live in purity in Jesus' name. Na sa lahat ng aming kaisipan, kayo lamang, Panginoon, magiging laman nito. Sa aming mga damdamin, kayo lamang, Panginoon, ang ititibok ng aming puso. Sa aming paglilingkod, tunay na paglilingkod lamang, Panginoon, at walang pag-iimbabaw. Sa kabila, Panginoon, ng aming karumihan, pinatawad mo pa rin kami. That's why you said it, Lord, tetelestai. Kaya Lord, nagpapasalamat po kami sa presensya mo. Nagpapasalamat po kami na kami binigyan mo ng buhay na walang hanggan, na ninanais na kami makasama sa langit. Dalangin namin, O Diyos, magpatuloy ang ganitong diwa. Nananaisin namin, O Diyos, na ikaw mapaglikuran ng aming katawan, ng aming buhay, ng aming kalakasan. Sa kapatawaran na pinagkaloob mo sa amin, dalangin namin, O Diyos, maglilingkod kami ng buong katapatan dahil ginawa at pinatawad mo na kami mula nung kay pinako sa krus ng Kalbaryo. Dalangin ko, O Diyos, sa lahat ng nandirito, patuloy kang makakilo sa buhay nila. Maranasan, Panginoon, ang presensya mo. Ang kaisipan nila, O Diyos, ay matidirect sa iyong mga salita. Na sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, ay makita mo kaming naglilingkod, nagbibigay kaluwalhatian sa iyong pangalan. And as I declare, Lord, sa lahat ng nandirito, that they are blessed in Jesus' name. I declare blessing, Lord, sa kanilang trabaho, sa kanilang negosyo. I speak promotion as well. Continue to protect, Lord, ang bawat miyembro ng pamilya namin. And continue, Lord, to be with us hanggang sa pagdating mo, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong mensahe. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay uminom. God bless you po. Shalom. Shalom. Hallelujah. Praise God po. Sige po, misa po, palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Sino po ang napagpala? Sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah. Tayo po ay po dyan. Ang anuman pong i-desire ng ating puso, ipagkakaloob po ng ating Panginoon. Pero hindi po siya automatic. Meron pong premise. Take delight. That is our decision po to make. Amen? Ano po yan? Obedience po sa ating Panginoon. Maging po sa ating pong pagbibigay. Amen? Kaya nga po, I encourage you po na itaas po ang ating pong mga offering at ating pong ipanalangin. Let us be, ipasanctify po natin sa ating Panginoon. Let's offer them to the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord.
We praise your holy name, Father, for your goodness, O Lord God. Salamat po, Panginoon, na sa kabila ng lahat na may marami pong problema, pero, Panginoon, hindi ka nagkulang sa amin, O Lord God. Kayo ay nananatiling mabuti at tapat sa aming mga buhay, Panginoon. Ang lahat ng aming mga pangangailangan, kayo lamang po ang nagkakalob nito. Lahat ng pangangailangan po namin kalakasan, Panginoon. Salamat sa lahat po ng mga provision, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. At ito po ay tanda, Panginoon. Kaya lamang po kami nakapagbibigay dahil una kang nagbigay sa amin, O Lord God. It's all because of your grace alone, O Lord God. At wala po kaming maipagmamalaki. Lord, salamat po, Panginoon, sa lahat ng tithes and offerings na ito, O Lord God. I-sanctify niyo po ito, Panginoon. Let it be used for the expansion of your kingdom, for your glory alone, O Lord God. At kayo po, Panginoon, ang maluwalhati pa sa patuloy sa aming mga buhay, Panginoon. Nagdedeklara po ako ng pagpapala mo sa buhay ng bawat isa't isa sa aking mga kapatid na tapat na magkakalo, Panginoon. Let there be promotion po sa kanilang pong mga trabaho at sa aking pong mga kapatid na nag-aaral. Lord, hindi po sila mag-worry sa kanilang pong pangangailangan sa kanilang pag-aaral sapagkat kayo po ang aming pastol at hindi po kami magkukulangan at hindi po kami mag-aalala, Panginoon. Maraming salamat po. To you be all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Tayo po magbigay at mamaya po pinanalangin na nga natin. Tayo po ay patuloy sa ating pagbibigay. Amen. Ng Diyos sa kanyang kabutihan. See you, Calvary, umpukan. Mga palakasan tayo sa mga salita ng Diyos Ama. Kaya't halina, see you sa Calvary, umpukan. Pag-uusapan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. See you, Calvary, umpukan. Mga palakasan tayo sa mga salita ng Diyos Ama. Umawit tayo ng papuri sa Kanya. Kasama natin ang buong pamilya. Sisigaw natin ang dakilang ngalan niya. At ang pag-ibig niyang walang katulad.
Sa simula pa lamang nang sabihin ng ating Panginoon, sino ang aking susuguin? Sino ang aming magiging tagapagsalita? May mga pusong sumagot, narito ako, Panginoon! Ipadala mo ako! At doon nagsimula ang inyong paglalakbay. Hindi para sa inyong pangalan, kundi para sa kanyang kaluwalhatian. Salamat, Pastor! Dahil pinili ninyong magpagamit, hindi sa yaman, hindi sa palakpak, kundi sa salitang nagbibigay buhay. Sa bawat pangaral, naririnig namin hindi lamang tinig ninyo, kundi tinig ng ating Diyos na umaabot sa aming kaluluwa. Sa mga pagkakataong may mga tupang nalilito, nagiging ilaw kayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa mga pagkakataong nagkakaroon ng panghihina, nagiging paalala kayo ng pangako ng Diyos na ang biyaya niya ay sapat palagi. Sa mga pagkakataong may mga tupang naliligaw, nandyan kayo. Hindi para husgahan, kundi para akayin pabalik sa krus na siyang ugat ng lahat ng pag-asa. Hindi madali ang magpastor. May luha, may pagsubok, may laban na di namin nakikita. Ngunit patuloy ninyong itinataguyod ang simbahan sapagkat alam ninyo ang ating pundasyon ay si Kristo lamang. Kaya ngayon, kami ay sama-samang nagpapasalamat. Salamat sa inyong panalangin sa mga oras na hindi namin alam. Salamat sa inyong gabay na parang ama. Sa inyong aruga na parang ina. Sa inyong pagtuturo na parang guro. At sa inyong pag-ibig na tulad ng kay Kristo. Salamat sa mga turo at paalala ninyo na kung papaano kami pinili at tinawag na ipangaral saan man at kanino man ang kanyang mabuting balita. At higit sa lahat, salamat dahil sa bawat bagay na inyong ginagawa, kami ay napapalalahanan na hindi kayo o sino man ang sentro ng lahat, kundi si Jesus na inyong ipinapahayag. Kaya, Pastor, kami ay nananalangin. Naway palakasin na yon ng Diyos araw-araw na parang agilang lumilipad sa gitna ng unos. Naway dagdagan niya pa ang inyong kagalakan. At punuin ng inyong pamilya ng kapayapaan. At naway maramdaman ninyo na higit pa sa inyong sakripisyo, narito ang isang iglesia na tunay na nagpapasalamat at nagmamahal sa inyo. Salamat, Pastor! Salamat dahil pinili ninyong maging kamay, maging tinig, at paang ginagamit ng Diyos para sa aming lahat. Hallelujah! Sige po, palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos sa buhay po ng ating pong mga bukit magigiting ng mga pastor. Come on! Hallelujah! Sino po dito ang nakaka-appreciate sa ating pong mga pastor? Sino po dito ang nananalangin patuloy para sa ating mga pastor? Sino po dito patuloy ang rumirespeto para sa ating mga pastor? Amen, hallelujah. Tuloy-tuloy po tayo. Akala nyo po, ang mga kabataan lang po ang merong special number. Meron din po ang ating mga pastor. Kaya nga po, tinatawagan ko na po ang ating po mga pastor. Ay po, dito po tayo sa harap. Praise the Lord. At habang iniintay po, alam nyo po, we are blessed sa buhay po ng ating pong mga pastor. Amen po ba? At yan po, patuloy po nating i-honor ang ating mga pastor. Ayan. Nakikita po natin kung paano po sila nananayuan, ayan, ipinaglalaban ng katotohanan kahit pa ano ang mangyari. Amen. Kaya nga po, kung meron man po tayong bagay na dapat matutunan sa kanila, yun po ay, ano po yun? Perseverance po pagdating sa katotohanan. Amen. Kaya po, ready na po ang ating po mga pastor. Ayan po, palakpakan po natin ang ating buhay ng Diyos. Hallelujah. The Lord. Botang nag-preach ka eh. Anyway, isa pong gabi po, very touch yung spoken poetry. Parang sasabog po yung puso. Actually po, dapat po nito na-confine ako. I thank the Lord because last hello, sound check. Last Wednesday po, nag-bleeding na naman po ako at kagabi po nasa 62 lang po ang aking hemoglobin. Milagro lang po itong nakatayo ako dito. Kino-confine po ako, but praise the Lord, wala bakanting kwarto. Hindi po ako natutuwa dahil maraming may mga karamdaman, no? Narinig na miss ko ito, kino-confine ako.
Sabi ko, sa bahay na lang ako, puta kayo na, ano na naman, panusukan nyo ka na ako. Na mas kamati ako. Sabi, wapin po, oning kapnaan po lang kwarto, sabi ko sa sarili ko, praise the Lord ako. Hindi po ko intention na kain. Mas maganda po, walang tao sa hospital eh. But having said that, bagamat ina-appreciate nyo po kami, maraming salamat po sa mga prayers nyo. It is all by the grace of God kung bakit po kami nakakapagpatuloy. Literal po ito. At pag nakikita nyo po itong, hindi po, magkantake po kanini pero kami singer. Sabi ng Pastor Francis, kung may pag-practice, kaya kahit ang first verse ng baka niya, pinta lang kay Sarah, may practice na pong nandito. Anyway, God is so faithful. Katulad po itong aawitin po namin ito. Kami po ay instrument lang po ng Lord. Si Lord po talagang pastor natin. Ang Panginoon ng aking pastor, hindi ako magkukulang. And I thank the Lord. Alam niyo po, kasi 3 nights na po ako hindi nakakatulog. Paging hapon po, kala ko po hindi ako makakapunta ngayon. Tinext nga ako ni Vanessa at saka ni Pastor Ron. Kung sabi ko, ituloy na niya ang preaching. And then sabi niya, pero nung agyo mo, Pastor, ikapamurin ng pantunan na rin tao. Sabi ko, ali, rin tao, kahit din, ginualwaya ako. Sabi ko, ang diyang nino, it's not about me, it's all about Jesus. Nung sakali man pong, ala na ako, Kenny, or mag-rapture na, may lakwan kayo. Ali po, manatili kayo pong tapat kang Gino. Alam niyo po, ang ganda po ng series po natin ngayon, about, paborin niyo pa magsalita na total guy po, pastor's appreciation niya. Wala na ko manlakad na pwedeng hanggang alas 10. Mabang mag-preach na ka, pastor. Kaya po pinili kong hindi muna mag-preach kasi po, kapag kalupayan itang laligang dadaldal, na-irritate daw po yung stomach at nagbi-bleed na naman. Kaya, bagya-bagya ako pa magsalita kanini. But I thank the Lord po, kasi hanggang kanina pong hapon, actually kausap ko ang tatay ko. Sabi niya, pupunta akong church, pupunta ako, pero sa parang hindi ko kaya. Pero dineclare ko po sa Lord, ako, by your stripes I'm healed. And I can do all things through Christ who gives me strength. Alam niyo po yung topic po natin about purity ngayon ay our only goal in this life, tsaka po sa heaven, is to please God. And without faith, it is impossible to please God. That means kung meron kang pananampalataya, kapatid, mamumuhay ka ng tama. Mamumuhay ka ng malinis. Yung po talaga ang essence po nito. If you have faith, you will remain faithful sa isip po, sa salita, at sa gawa. Amen? So for many years po, ang pinakamatagal na pong pastor dito, youth pastor ko po, si Pastor Ron. Pumangalawa lang po ako and I think kanina nagbilang po ako 16 years na po akong nagpapastor dito. Pero ang marami po dito, rening atinang edad, akayabi ako na naman ibat po kanita. Ila pa magpastor, magpastor na lang, gang ila pa po alay pa itang title kayang pastor. And we thank you sa prayers po. Talaga pong masaya yan. Sabi ko, Lord, thank you, Chukuyen. Ang totoo po, kahit po yung tumayo lang, nahirapan po ako. Maglakad po, hinihingal po ako. Kaya kagabi po, inatid ako sinamahan ako ng anak ko sa dialysis. 5 hakbang lang. Sabi ko, anak, sandali muna. Kasi nga ho pala, 62 na lang po yung aking Pero nakapag blood transfusion po ako kagabi. Shoutout po kay Randel. Salamat sa Precious Blood. Kilala niyo po si Randel, yung magandang lalaking singer natin parang sa Steve Green. Buti na lang ako, kalupa king may medaya. Ako makanya. Over ko mo kaya king edad. No? Kaya nga, kanina po late kami, ang misis ko po ang nag-donate. Bagamat hindi kasi pwede ang anak ko. Bagamat type O siya. And I thank the Lord, sapat na po yung dugo ng Panginoon. So, gusto ko muna pong makita po natin itong aawitin. Pwede tayong palto itang first verse. Actually, mag-practice ko mo yan. Sabi na ho dyan, like the sun that rises every day. Yung araw daw na, yung araw-araw na sumisikat ang araw, sabi po dyan, and then, you are so faithful, Lord, you are faithful. And then, like the rain, ang sabi niya ho dyan, that you send in every breath that I breathe,
You are faithful, Lord. Amen. Kung paano pong araw-araw magigising tayo, nandiyan pa rin yung araw kahit umuulan po, at lalo na po ang Panginoon. Even in the midst of crisis, remain faithful. Be faithful to God until the end. Amen po. Sige po, pakinggan niyo po itong awit po namin. Ating kayong sabihan? No, karakal ko buri sabihan. Anyway, hindi po kami mga singer. Mukha lang po kaming mga artista. Amen. Praise the Lord. Makanahan yung intro na niya. Like the sun that rises every day, you are so faithful. Lord, you are faithful. Like the rain that you send in every breath that I breathe, you are so faithful, Lord. Like the rose that comes alive every spring, oh, you are so faithful. Lord, you are faithful. Like the life that you give to every beat of my heart, you are so faithful, Lord. See the cross and the price you have to pay. I see the blood that washed my sins away. In the midst of the storm, through the wind and the waves, you'll still be faithful. You'll still be faithful. When the stars refuse to shine and time is no more, you'll still be faithful. You'll still be faithful, Lord. Like the rose that comes alive every spring, you are so faithful. Lord, you are faithful. Come on, if you can sing this with us. That you give to every beat of my heart. Sing, well, let's raise our hands for Jesus. You are so faithful. Hallelujah. I see the cross and the price you have to pay. I see the blood that washed my sins away. I see the cross and the price you had to pay. I see the blood that washed my sins away. In the midst of the storm, through the wind and the waves, you'll still be faithful. You'll still be faithful. When the stars refuse to shine and time is no more, you'll still be faithful. Once again, in the midst of the storm, in the midst of the storm, through the wind and the waves, you'll still be faithful. You'll still be faithful. When the stars refuse to shine and time is no more, you'll still be faithful. You'll still be faithful, Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness.
the Lord. Hallelujah. Sige po, ating pong ipanalangin ng ating pong mga pastor. Ating pong iunat ang ating mga kamay at magwika po tayo ng pagpapala, good health, long life, provision, wisdom po sa kanila. Hallelujah. Oh, hallelujah. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan, Panginoon, sa amin po mga kapastoran, Panginoon, na naging halimbawa sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nagsilbing kalakasan po sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa kanila pong kanya-kanyang mga buhay, Panginoon. Lord, kami pong kongregasyon, Panginoon, we pray in agreement and we declare wisdom, life, Panginoon, sa bawat isa sa kanila, Panginoon. I declare good health, Panginoon, malusog na pakangatawan sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Upang sa ganoon, Panginoon, meron silang kalakasan, Panginoon, gumising sa umaga, mag-aral ng iyong banal na salita, humayo, Panginoon, ipangaral ng iyong magandang balita, Panginoon. Lord, I speak long life upon them, Lord. Bigyan mo po sila ng mahabang buhay na kung saan, Panginoon, mahabang buhay kanilang paglilingkuran at mamahalin, Panginoon. Lord, nagbibika po kami ng provision sa bawat pangangailangan po nila personal, Panginoon. Maging ang pangangailangan po ng kanilang mga pamilya, Panginoon. Alam ko, O Diyos, na hindi mo sila bibiguin, Panginoon, sapagkat laging nadyan ka, Panginoon, para po mag-provide po ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Lord, I speak wisdom po sa bawat sitwasyon ng kanilang mga buhay, Panginoon. I-guide mo sila, Panginoon. Papalalanin mo, Panginoon, na may iyong mga salita na gagabay po sa bawat sitwasyon ng kanilang mga buhay, Panginoon. And Lord, we speak victory. We speak katagumpayan, Panginoon, sa bawat battle, sa bawat tigban na kanilang hinaharap sa kanilang mga buhay, Lord. We give you glory, Panginoon, sa buhay po ng aming mga kapastoran, Panginoon. We will continue to love them, Lord, to nurture them, Lord. We will keep, Panginoon, magiging obedience, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, upang sa ganon, Panginoon, sila makaranas po ng fulfillment, Panginoon, na kahit ano pong pagod, puyat, Panginoon, pawis, dugo, Panginoon, na lubas sa kalang katawan, Panginoon, it's worth it, Lord. It's worth it to serve you. Because, Panginoon, nakikita po sa aming mga kongregasyon ang pagbabago, ang pagsunod sa iyong banal na salita. Maraming salamat po, Panginoon. Muli po namin silang tinataas sa iyo, Panginoon. Ingatan mo po sila, O Diyos. Hayaan mo ang iyong banal na dugo, Panginoon. Ang lumukog po sa bawat sa Lord. And we speak the comfort of the Holy Spirit sa bawat isa po sa kanila, Panginoon. We continue to bless them. We continue to lift them up to you in prayers every day, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. But most importantly, Lord, you are our good shepherd, Panginoon. Ikaw ang aming dakilang pastol. At sapagkat ikaw ang aming dakilang pastol, hindi po kami magkukulang sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Diyos. Ang lahat ng papuri, mataas na pagsamba at kaluwalhatian, kapangyarihan, sa iyo lamang magpakailan paman. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat at lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Ngayon po, ating pong pararangalin po ang ating mga pastor. Ito po every October of every year po lamang. Pwede na po ko yung papin Wala kasama kaya ko yung special number. Praise the Lord. Lord to God. Ngayon po, meron na po ba tayong mga envelopes po? Nakakuha na po tayo. Once a year po, halos everyday pinagpipray po ang ating po mga pastors, di po ba? And this time po, i-bless po natin sila financially. At dalayan ko na ang Diyos ang magbalik po ng 100-fold return sa bawat sa atin na magkakaloob at mag-a-appreciate po sa ating pastor. Sige po, tayo po yung magbigay sa pangalan ni Jesus. Amen.
si Yahweh ang iyong kalakasan, katapatan sa kanyang ubasan, hanggang sa walang hanggan. Aming pastor, biyaya ka ng dakilang may likha. Aming pastor, daluyan ka ng mga pagpapala. Aming pastor, biyaya ka ng dakilang may likha. Aming pastor, daluyan ka ng mga pagpapala. Huwag manghinawa sa panawagan, si Yahweh ang iyong kalakasan, katapatan sa kanyang ubasan, hanggang sa walang hanggan. Naming pastor, biyaya ka ng dakilang may likha. Aming pastor, daluyan ka ng mga pagpapala. Aming pastor, biyaya ka ng dakilang may likha. Aming pastor, daluyan ka ng mga... Sige po, tayo pong lahat, awitin po natin. Aming pastor, biyaya ka ng dakilang may likha. Aming pastor, daluyan ka ng mga pagpamisan pa po. Aming pastor, aming pastor, biyaya ka ng dakilang may likha. Aming pastor, daluyan ka ng mga pagpapala. Ang kaloob ay sumasa iyo, pagpalain ang buhay mo. Hallelujah! Sige po, palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Once again, maraming salamat po sa ating pong mga pastor sa kanilang pong buhay. Patuloy po, ayan po, isama po natin sila sa ating mga panalangin. Amen po ba? Amen. Tayo po tumayo at bisa po papurihan po natin ang ating buhay na Diyos sa pamamagitan ng ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. The Lord bless you and keep you. I receive. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. I receive. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. I receive. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah! Right now, church, with boldness and
and confidence in the faithfulness of our living God. Amen. Let us all declare that by grace I am forgiven. By grace I am saved. By grace I am healthy. By grace I am blessed. By grace I am peaceful. By grace I am joyful. And by grace I am righteous. And it's all because of Jesus. And it's all because of Jesus. And it's all because of Jesus. Hallelujah. Praise God po sa inyong buhay. Without take your seat po. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. You are blessed beyond measure. Shalom, shalom.